Hello vlog! Dito ako ngayon sa PUP and kakatapos na ng aming reading in Philippine history class. Ito yung mga classmates ko. Yan. Nag-meeting sila. Yan. It's very sunny outside. Guys! Hello naman sa vlog. Hello guys sa vlog to. Yan yung mga classmates ko guys. Galing kayo saan? Anong year nyo? BSME 1. First year. First year, BSME 1-1. Yung mga classmates kayo, mababait yan. Ay, oo nga pala. Ano yun, Tol? Free ba kayo sa Sunday? Anong gagawin, Tol? Ano meron? Sumbingtik Festival sa Kainta. Kainta? Sakto ka sa Kainta lang. Taga-doon ka? Hindi ko maalam yun eh. Hindi ko alam yan. Pupunta tayo. Punta tayo? Tara, punta tayo dun. Tara, di tayo. Wala tayo sila. Sige. Tara guys. So, nandito na tayo ngayon sa Robinson Metro East para sumakay ng jeep papunta sa Village East dahil doon gaganapin ngayon yung Sumbingtik Festival Float Parade. Ito nga si Joff tsaka si Gab sasakay ng jeep. Yan si Gab, cellphone lang, parang nonchalance lang oh. Ayan, fast forward tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Village East, Cainta, Rizal para sa gaganapin na float parade nga. At ito na nga, makikita natin yung red-haired na si Gab. Naglalakad lang nonchalant papunta sa gate. Ito na nga, ang nakamotor ako yan, nasa dulo, yan. Magpapahinga tayo ngayon ng saglit lang para sa float parade mamaya. At ito na nga ngayon, nandito tayo ngayon sa float parade. At ano masasabi nyo guys? So yan, bago magsimula yung float parade, inisa-isa muna namin yung mga float. So, consisting siya of 20 floats from different barangays of Cainta, LGUs, and non-government organizations. Siyempre for us, super exciting kasi first time namin halos maka-experience ng ganitong festival. Tapos sumakto pa sa vlog namin, no? What do you think, Gab? Yeah, so yun nga. Maraming opportunities na kinuha namin to. So ngayon, kailangan namin mag-interviews para malaman nila ang kanilang mga insights about this. Guys, simulan natin ang interview sa mga personalidad sa likod ng float parade na ito. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Cainta Sumbingtik Festival Float Parade. Kasama ko ngayon si... Andres Valenzuela. ano po yung float niyo po? Ito, yung Agila. Agila daw yung float nila. So, ano po siya? Ano pong significance niya sa kulturang Pinoy at sa kultura ng Cainta? Yan yung pangbansang bird, right? Ano yung kanyang significance sa kultura naman ng Cainta? Sa kultura ng Cainta, of course, kulturang Pilipino din. Yung Agila, sinisignify niya yung lakas ng bawat Pilipino. Especially dito sa Cainta kasi maraming piniface na disasters dito. Lalo na yung bagyo, baha. So, ang Agila, they continue to shine. They continue to be resilient kapag ganon. So, that's my take on that. Thank you po, Miss Anne. Galingan niyo po sa pag-float parade. Thank you. Thank you. Magandang hapon, vlog. Nandito tayo ngayon sa Cainta Sumbingtik Festival para sa float parade. And kasama ko ngayon ay si Kapitan Benson Conde po. saan po kayo kapitan, sir? Barangay San Andres, Cainta. Barangay San Andres. So, Kap, pwede ko po pong tanungin kung ano po yung float po natin ngayon. Ito yung taon-taon ng Sumbingtik float parade namin. So, ang nasa sa amin ay, ang team namin ay sa pambansang sasakyan, which is jeepney. Kung mapapansin nyo sa iba, may pambansang hayop, pambansang ibon. So, when you go around, yun po yung team tema for this year. So, jeepney po ang kanilang tema. Kap, pwede ko po bang matanong kung ano po yung significance po ng jeepney, ng pambansa pong sasakyan natin na pang-transportasyon sa kulturang Pilipino at sa kulturang Cainteño? So, ang jeepney po natin, ito po yung mark natin sa Pilipino kasi ito yung model ng sakyan ng simulan natin na gawang Pilipino, yung saraw. Ito po yung pag nakita ka ng jeepney na mahaba, extended, alam natin na mula sa Pilipinas yan. So
So yung pala sir, yung mga nakikita ko po sa Robinson Big R, yung mga babong TV. Okay po sir, thank you po very much. And have a great festival po. Okay. Thank you sir. Hello guys, ako po si Allen at nandito po tayo ngayon sa Cainta for Sumbing Tik Festival Float Parade. And kasama po natin ay sino po? Ako si Kapitana Janice Tactago ng Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Maraming salamat po Kap. So, Kapitana, tanong ko lang po, ano po yung float po natin ngayon? Ang entry namin ngayon ay sorbetes. Sorbetes daw ang kanilang entry at Kapitana, ask ko lang po, ano po yung significance po ng sorbetes sa kultura ng Pilipinas, sa kulturang Pilipino at sa kulturang Cainteño? Yes, alam naman natin na ang sorbetes ay talagang kilalang-kilala sa simula bata pa lang hanggang sa pagtanda. Actually, sa bayan, sa mga handaan, inaabangan ng ice cream as a dessert, no? So, ang ice cream o sorbetes ay isang malaking hambag para sa kultura ng Pilipino dahil nakasanayan na si mamang sorbetero na dumadaan sa isang kalye. So, ito yung nagbibigay saya sa mga kabataan, sa mga bata pag nakikita nila yung iba't ibang flavor ng ice cream. Tanong ko lang po Kapitana, ano po yung favorite yung flavor ng ice cream? Vanilla! Vanilla. Sa akin is cookies and cream. Thank you po Kapitana. Galingan niyo po. Happy Fiesta! Happy Fiesta Cainta! May kita natin kung paano inuugnay ng float parade ang pagiging malikhain, pagkakakilala ng mga tao, at ang pinakamahalaga, ang ating kultura. Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita na ang bawat float ay hindi lamang para sa magandang tanawin. Sa mga kaalamang ito, tignan naman natin ang mga aktual na float na lumahok sa ating parada. Kung makikita nyo sila sa personal, ang gaganda ng mga designs, and ma-appreciate mo talaga yung effort nila para lang maging successful yung event. And then, after several minutes, nag-start na rin yung parade. Nyo yung kalabaw na yan, yan yung mayor ng Cainta. And sobrang active ng mayor nila. Nagpa-participate siya sa lahat ng event ng festival. To be exact, 22 pala na float yung nag-participate. May kita sa bawat ngiti, ang saya, pagmamalaki at pagmamahal ng komunidad. Ang bawat float ay kwento ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Okay, our next stop is Sumbintik Houses. Bakit nga ba at para saan? Bakit maraming Sumbintik Houses dito sa isang place or isang street sa Cainta, Rizal? So actually, yan yung pinaka-main event talaga ng Cainta pagdating sa Sumbing Tik Festival. So makikita nyo dyan yung iba't ibang houses sa may palamuti ng bibingka, kakani, latik, gano'n. So yun na nga, nagutom sila Francesca, sila Job, sila Gab. So yun, bumili sila ng latik ko. Grabe, Francesca, ang ngiting-ngiti oh. Lasang latik talaga siya, like 10/10. Totoo siya, like original, authentic. Walang makakapantay. Ano naman sabi mo, Gab? So yun nga, ako nga pala ito, yung nagtatry ng video. At kitang-kita nyo nga sa expression ko. Gina-judge ko pa nga ito, pero yun nga, napakasarap siya. Napangiti nga ako doon very authentic siya. Ayun na, testing din ako. Sarap. Sarap. Yan o, solid to, solid 10/10 to guys. Yan na, si Job. Yan, kinain. Uy! Yan, kung i-rate natin yan, yung bintinda nilang suma. Pwede lang 10/10. Masarap eh. Nagsimula ulit kami maglakad. May tinuturo-turo pa si Francesca dyan, no? Fireworks kasi yan. Fireworks, wow, yan no. Napakaraming tao dito ngayon guys, napakaraming tao sa Big Festival. Kaya kung pupunta kayo dito, mag-bound kayo ng maraming pasensya at tubig at yun nga at hello din sa'yo. Eh, marami silang mga paninda, mga nakasabit. Pwede ka rin mag-picture dyan sa mga Sumbing Tik houses. Kaya naman, editor, sige, montage mo na yan. Hello mga ka-Sumbing Tik, nandito tayo ngayon sa Cainta, Rizal para bisitahin natin yung Sumbing Tik houses for festival ng Cainta. And kasama natin ngayon si
Kuya Charles. Kuya Charles, matanong lang po kita, ano po ba yung essence ng Sumbing Tik? Actually, Sumbing Tik is an initiative na ginawa ng Tourism Office ng Bayan ng Cainta. And ang isa sa goal nito is magkaroon tayo ng identity. Kasi yung mga taga-Cainta, especially yung Barrio Dayap, ito ay isang lugar, Barangay Santa Rosa, Barangay Santo Niño. And ito isang lugar kung saan yung mga kabuhayan ng mga tao is really revolving around suman, bibingka, and latik. So kung makikita nyo sa kahabaan ng baryo dito, makikita nyo showcase sa mga tao yung essence ng kabuhayan at papaano nabibuild nun yung identity ng mga taga-Cainta. So I hope na that answers your question. Yes po, Kuya Charles, very detailed po and marami po ang natutunan. Sumbing Tik pala is suman, bibingka, is Yes. latik. And ayun po, Kuya Charles, additional question lang po, sa tingin nyo po, aling houses yung pinaka-the best po na nakita nyo so far dito? Actually, most of the houses here talaga sobrang gaganda. Pero ako, ang personal preference ko, yung nagpapakita nung mismong kabuhayan talaga. So kapag may nakita yung suman, yan yung mga bao. So for me, yun yung mga pinakamaganda. But ang nangyayari kasi dito, may mga voting stamps. So may kukunan kang mga bilog, tapos ididikit mo sa mga houses. So yun yung mananalo. And sobra, the initiative of the municipality of Cainta is very good kasi makikita mo, hindi lang siya competition, pero it involves a culture of visiting houses not only sa piyesta, pero visiting also yung culture. Thank you po, Kuya Charles, Thank you. and grabe na ano po ito, na-meet po ito dito. No worries, no worries. So, ayun po, sana Charles. yung mga nanonood dito, pumunta lang sa Cainta, hindi lang sa tuwing piyesta, pero every day kasi it's a municipality full of culture, full of love, and full of fun. Okay, thank you po thank you po very much, Kuya Charles. Thank you as well. And sana mag-enjoy po kayo ngayon sa gabi na to. Kayo din. Yes Bye. Po. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. First bite. na lang expected. What's up guys? So welcome back to the video. So nakaraan, nag-trip tayo sa Sumbing Tik Festival. So 2026 na ngayon, New Year, New Me. So kamustahin natin yung mga classmates natin na pumunta sa Sumbing Tik Festival. So guys, anong masabi nyo nung nagpunta kayo? Anong masabi sa trip natin sa Sumbing Tik Festival? Ako, sobrang gandang experience siya kasi hindi lang kami basta gumala. Natutunan din namin yung iba't ibang tradition ng Cainta na ginagawa nila yearly, from float parade, Sumbing Tik houses, yun. Para naman sa akin, it was very experienceful. Kasi, yun nga, even though na like ako yung cameraman sa kanila. And mostly hindi ako nakapag voiceover. It was very fun din kasi very once in a lifetime experience din. Hindi namin ito magagawa kahit sa. Yeah. So, for me naman, grabe naman to. So, for me naman, grabe, first timer kasi kami. Actually, kaming tatlo kasi si Kuya Alan, in-invite niya kami. So, natutunan namin yung iba't ibang tradition nila. And then, kung ano talaga yung ginagawa nila. Ano pa ba? Actually, nandoon kami tapos last day, naabutan pa rin namin last day. So, andun din kami ng awarding. So, grabe talaga, nagtutulungan talaga sila para matapos yung event na to. Event na yon. And, ayun. So yun, uulit ba kayo guys? Yes, definitely. Thank you guys sa pagpunta. So next time ulit, bye-bye! May dagdag ako!
Marami ako nakilalang bagong tao. So ngayon, kung gusto nyo makilala ng bagong tao at mag-enjoy, punta lang kayo sa Sumbing Tig Festival sa Cainta tuwing November 30 hanggang December yon. So yan, guys, bye-bye!